What if may sumpa ang nabili mong damit sa ukay? Anong gagawin mo? Ako nga pala si Dr. Balbuena, isang radiologist sa Holy Immaculate Hospital, Tubong Las Piñas. Nakakapagod magtrabaho bilang doktor sa ospital. Kadalasan, 24 hours duty. Buti na lang pag-uwi ko sa bahay, alagang-alaga ako sa asawa kong si JR. Lagi niya akong pinagluluto at pinamasahe. Wala akong masabi sa asawa kong ito. Talagang alagang-alaga ako. It's a perfect home except for one thing. Kasama namin sa bahay ang binan ko. Si Nanay Inday. Mabait naman siya pero grabe ang bunganga niya. Parang machine gun. Ang dami niyang reklamo sa buhay. Pati buhay ng mga kapitbahay namin, kinukwento niya. Chismosa din talaga. Alam mo yung pakiramdam na pagod ka na at gusto mo na lang sana ay katahimikan pag uwi mo sa bahay? Well, sana all na lang talaga. Ang daldal talaga ni Nanay Inday. Pero kahit ganun siya, at the end of the day, binan ko pa rin yan. So wala na akong magagawa kundi magtiis at pakisamahan siya. Malungkot din ang buhay ni Nanay Inday. Bago namin siya kinupkop, namatay sa piling niya si Tatay Roger at lagi na siyang nade-depress. Para mawala din sa isip ni Nanay Inday ang kalungkutan, tinuruan ko siyang bumili sa mga online sellers gamit ang kanyang phone. Isa ito sa mga libangan ko lalo sa gabi. Alam mo naman tayo mga babae, mahilig mag-shopping. Yun nga lang, kadalasan wala nang time para mag-mall. Lalo na for me, mahilig akong pumunta sa ukay-ukay. Kahit second hand na ang mga ito, kadalasan ay maayos pa rin naman ang mga damit. At ang pinakamaganda dito, merong mga designer clothes. Jackpot ka dito lalo na kung di mo afford ang mga luxury brands na ito. Yun nga lang, dapat ay mabusisi ka sa pagpili kasi minsan merong mga damage o may mga mancha. Nawawala ang stress ko pag nakakabili ako. At ngayong digital age na, digital na rin ang ukay. Nanonood ako palagi sa mga online sellers. Minsan nakakaaliw pa sila magbenta kung ano-ano mga gimmick nila. Hilig ko talaga to. Kaya tinuruan ko na din si Nanay Inday na mag-ukay online at manood sa mga online sellers. At akalain mo, mas na-addict pa si Nanay Inday kaysa sa akin kung ano-ano nang pinagbibili. Minsan, pag nakakalabas kami, partner ko na din siya sa pagsugod sa mga ukay. Halos buong araw kami naghahanap ng matitipuhan. Pero lately, medyo na busy na ako sa ospital at di na masyado nakakapag-shopping. Pero si Nanay Inday, todo pa rin sa pamimili sa mga ukay. Until one day, meron siyang binida sa akin. Isang red na blouse. Prada daw ang brand. At 1,500 lang daw niya ito nakuha. Sabi ko, baka naman fake yan ha. Pero nung inusisa ko, akalain mo, naka-jackpot nga si Nanay Inday. Tunay nga ito. At dahil dito, lagi na niya itong suot. Naging favorite blouse na niya to. Makalipas ang isang buwan, habang pauwi na si Inday galing sa palengke, may napansin siyang may sumusunod sa kanyang babae. Kasing edad niya din, medyo matanda na. At kahit saan siya pumunta, talagang sinusundan siya nito. Natakot si Nanay Inday at binilisan ng paglalakad. Hanggang nagulat na lang siya at nasa harap na niya ito. Sabi ng misteryosong babae sa kanya, "Hoy babae, saan mo nakuha ang blouse na yan?" Sagot naman ni Nanay Inday, "Paki mo, sino ka ba?" Sagot ng matandang babae, "Paki ko? Tapang mo din ah, akin yan ah." "Anong sayo? Nabili ko to." Sagot ni Nanay. Ayaw mong ibalik sa akin ah. Pwes, tandaan mo, makukuha ko rin yan." Sino kaya ang misteryosong babaeng ito? At ano ang sumpa sa ukay na ito? Kung gusto mong marinig ang buong kwento, buksan mo lang ang Spotify at pumunta sa podcast section. Sa podcast section, hanapin mo lang kami, Book of Bad Ideas. At makikita nyo na ang latest episode namin na Sumpa sa Ukay. Don't forget to rate us and follow us also para updated kayo sa mahahaba naming kwento sa Spotify.